Ano yung mindset na meron ka nung bata ka? Actually, sobrang challenging nung transition ko. Kasi nga, first time engineer sa buong pamilya. Parang grabe, proud na proud yan di ba? Tapos, 2018, when I met Coach Ras, actually, before pa tong e-commerce business, ang first business namin na nag-entrepreneur ako, insurance talaga, no, na financial coach or advisor. So, against talaga yung family ko na iwanan ko yung pagiging engineer. Oo, kasi ang being an Para ECE graduate, tama? Napakahirap na course na yun. Yes. Pero nakagraduate ka and talaga nagsumikap ka para makatapos, no? Tapos mapupunta ka sa financial advisor. Hindi naman natin minamaliit yan. Yeah. Pero syempre, iba kasi yung mindset ng mga parents. Na, andun ka na, maganda na, engineer ka na, pero napunta ka sa, parang ang layo. Yeah, sobrang diba? layo. Sobrang layo talaga. And at that time, nung sinabi ko sa kanila na, full time ko na to at magre-resign na ako sa job ko, talagang against sila. And then, ang sinabi ko na lang sa kanila, just give me 2 years. Kung hindi man to mag-work, babalik ako sa employment. At hindi nyo naman ako magiging sakit ng ulo sa loob ng 2 years na yun. And ang maganda sa'yo, Coach Paulo, parang ikaw yung nakakita ng opportunity sa insurance. And nakita mo na yung reality na pwede. Ang layo kasi nung gusto mong, di ba, nag-ECE ka. And then, yung gusto mong work, hindi pala agad siya makukuha. Yeah. So, it will take time. And siguro dumating ka rin sa point na parang tiningnan mo rin yung mga nasa higher position doon sa company na pag ginalingan ko dito, eto yung mangyari sa akin. Yeah. And siguro dumating rin yung point na tiningnan mo magkano ba yung sahod nila. Oo naman. Kasi nung na-meet ko si Coach Ras, parang doon ko nakita na posible pala yun. May pera ka, may time freedom ka, tapos nai-enjoy mo yung life, tapos maganda yung katawan mo, very healthy ka, very loving ka in all areas of your life. So sabi ko, posible pala yun. Before, nung sa trabaho, parang ang perspective ko lang nun, the more that I level up in terms of my position na software engineer, naging team lead, naging project manager, parang nadadagdagan lalo yung stress ko, nababawasan yung time ko sa sarili ko, hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin kasi natatali ako dun sa work. So, parang yung personal growth ko, parang hindi ko siya nakikita. Versus nung nakita ko si Coach Ras, pwede pala yung ganong klaseng lifestyle. So, that's when I decided not to fully transition from employee tapos maging entrepreneur na talaga. So, doon ka napunta sa pagiging financial advisor. Yes. And hindi rin biro maging financial advisor. Yeah. So